Malaki na nga ang kakulangan sa mga silid-aralan. Wala pang 100 classroom ang naipatayo ng DPWH sa buong bansa noong 2025. Ayon kay Senator Bam Aquino, para tugunan ang problema, tutulong na ang mga lokal na pamahalaan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilan lang ito sa mga winasak na classroom ng Bagyong Tino sa Silagos, Southern Leyte noong nakaraang taon. Kaya naman pansamantala sa makeshift classroom muna nagawa sa tolda nagtsatsagang magdaos ng klase ang mga estudyante tulad sa Hingatungan National High School. Nasa labas po, nag-makeshift kami at saka sa iba sa auditorium before. Nung pagkatapos ng Tino, ang problema, sira din lahat ng gym namin. So kaya we badly needed a classroom right now. Dumagdag pa ito sa kakulangan ng classroom sa buong bansa na ayon sa Secondary Congressional Commission on Education o EDCOM-2, umaabot na sa 166,000. Pinakamalaki raw ang classroom gap sa Regions 3, 4A, 7 at NCR. If we don't build more classrooms, kung hindi po tayo makapag-build ng bagong classroom, this will balloon to 230,000 by 2028. So kinakailangan po talagang matutukan natin ang problemang ito, makahanap tayo ng iba't ibang mga solusyon at ibayanihan natin ang problema ng classroom sa ating bansa. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino, 99 na classrooms lang ang napatayo ng Department of Public Works and Highways noong nakaraang taon. Hindi nasundan yung mga PPP nung panahon ni Pangulong Aquino at nung panahon naman ng pandemya, wala talaga tayong kinonstruct na classrooms. So doon, talagang lumobo ng gano'n. Kada taon kasi ginagawa natin 5,000, gano'n. Mas swerte na tayo kung mga 5,000 tayo. Siguro tanongin na lang natin sa DPWH bakit nangyari yun. Oh. Kasi sila yung gumagawa DPWH po ang gumagawa. Pinababa lang namin ang pondo sa kanila. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang DPWH hinggil dito. Para matugunan ng kakulangan, tutulong na rin ang mga local government unit. Kanina, nagkaroon ng dialogue ang DepEd kasama ang mga city at municipal mayor. Target ng pamahalaan na masimulan ang pagpapatayo ng 25,000 na mga bagong paaralan ngayong taon. 66 billion pesos ang nilalaan na pondo para rito. Ayon sa Department of Education, mas mapapabilis daw ang pagpapatayo ng mga bagong classrooms dahil ngayon, maaari na ring mabigyan ng pondo ang mga local government units. Tutulong ang DepEd sa pagtukoy ng mga priority school at mga LGU naman ang bahala sa procurement hanggang sa pangangasiwa ng construction. For the first time, ang LGUs ay makakagawa ng mga silid-aralan on our own. Dati po kasi sa totoo lang, umaasa po kami sa DPWH. If it's only the DPWH that will build classrooms versus all LGUs all over the country na sabay-sabay magtatayo ng mga silid-aralan, isipin nyo kung gaano kabilis namin magagawa ito. Ayon sa DepEd, sa pamamagitan ng mga paggawa ng mga bagong classroom, matutugunan rin ang proficiency ng mga mag-aaral. From kindergarten, yung reading proficiency bumababa pagdating sa grade 10. At ang rason dyan, kasi sumisikip ang classroom pag lumalaki dahil ang classroom size ng kindergarten is 20 to 25. Pagdating mo sa grade 10, may makikita kang 80, 50, tapos may double shifting, triple shifting. So yung mga bata, sa isang linggo, may mga lugar na 3 araw lang sila nasa eskwelahan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.